Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayo mag-update about sa top trending stocks. Don't forget to subscribe guys sa ating channel and pakipress na din yung notification bell para palagi po kayo ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. So mag-start na tayo, no? Of course, unahin natin yung top trending stock. Shoutout po sa mga viewers, likers, and mga nagko-comment at nag-share. Maraming salamat po sa walang sawang support nyo sa channel natin. Okay, unahin natin yung MAC. Let's start with this. Of course, breakout guys. Solid breakout ang ano dito, no? Meron. Overbought nga lang to. Pero I think kung mag-extend ba to, of course, ang nihintay natin yung throwback na mangyayari dito, no, for MAC guys. Kasi fresh breakout to, galing sa may resistance somewhere here sa 6.2. Yung closing niya 6.65. And syempre pwedeng yung ano yan mag-extend, ano. Ayan, kasi dito maybe I think it's too early at pwede pa nga, ano, still may potential pa rin itong mag-rally upside. Or if ever man guys na magkaroon na to ng throwback, alam na natin yung ano dito, yung mismong drill, ano. So syempre maghanap ng support yan and there's a possibility na magkakaroon ng throwback kung saan nag-breakout. So, saan yun? Somewhere here, malapit sa may 6.2. Ayan. Oh. So, tingnan natin. Next one is MRC. MRC, ano nangyari? Still nasa resistance pa rin to guys. Remember, still nasa loob ng green box. If ever man na ano to, magkaroon ng pullback, of course normal lang yun, no, since major ano to resistance for MRC etong area na to. So it means pwede to mag-rally maybe as high as 1.1 sa may taas ng green box, ano, lapit doon. Then sa daily chart, kung titingnan natin, so twice nang nag-retest dito guys sa may 200 day. So it is very crucial guys, and kasi kung titingnan natin, may confluence sa may horizontal resistance. Yung area po na to yung magsuserve na resistance. Or just in case, and kung titingnan natin, if ever man na mag-breakout, of course, much better. Ayan. So, just in case, so, pwede mag-rally hanggang dito sa 1.18. Then, pull back. Ayan. So, ganyan po yung nakikita nating setup, ano, yung bullish case for MRC. Just in case lang na mag-breakout bukas, no? Since nasa resistance nga eh. Retest, ano, for MRC. Ayan, MRC, tapos DMC. Check natin. Okay, so nag-breakout na ngayon. Pero ano kasi ito eh, yung DMC is nakasama na rito sa may stock update natin. Kaya i-cross out na natin to at palitan natin ng SPNEC kasi trending din to guys. Ayan, so buti na ilala ko para hindi na tayo maabala. SPNEC, tama ba? Or Converge. Ayan, so ang pagkakatanda ko, ito ay trending, no? So pagka hindi, the goods lang din. SPNC naman,
Same lang din. Still sideways pa rin to guys. Of course, medyo matagal na, no? Since September pa to. Papasok na yung November guys. Tignan natin kung magkakaroon ng bullish price action for this one, no? Then sa daily chart, yes, crossover. Fresh crossover yan guys. And filled na rin yung ano dito. Yung ating gap down. Good yan. Ayan o. Pero may resistance dito. Sa 1.25. First retest, second retest, and okay, possible dito third retest, no? So for now, sideways means neutral siya. Ayan. So medyo bouncy ano. Yung kanya structure. Ayan. Pero overall, I think medyo maganda naman ano. And because kung papansinin natin, we have higher lows here. Ayan, tapos higher highs. So medyo pa-uptrend siya kung titingnan natin. Typically, no? Ayan. So ito pala yung converge. Hindi ko napansin kanina na binabasa ni. So katabi lang pala. Converge. Okay, for converge, maybe retest or we don't know, no? Baka kasi mag-breakout pa to. Ayan, pero let's see kasi still, kumbaga, it's a bounce play for this one, ano, sa weekly chart. So galing sa taas, nag-pull back then bounce. Ayan, so bounce to guys, based sa may ano natin weekly chart. And kung titingnan natin sa daily chart, medyo for me good siya itsura, no? Ayan, kasi medyo ranging siya. Sideways yung kanya structure. Pero dapat makapanik dito sa may resistance 17.6 and above, ano? So dapat mapunta ron para medyo baga maganda, no? And kasi dito, if ever naman na ma-reject, pwede pa tayong bumalik dito sa area na to, 16. Or kung medyo talagang masama, no? Pwede pa malaglag sa 15 yan. 15.4 for converge. Ayan. Converge, FCG. Check natin. FCG. FCG. Medyo weak na to. Ayan, pero hindi pa naman kasi close to guys since naka-weekly tayo ngayon. Weekly chart po yan. So, resistance to guys, remember, 0.86, 0.85 na yan. Yung sa loob ng green box. Then, kung titingnan natin, nabuhusan na kanina, ayun o. So, tingnan natin bukas. Tapos, bearish crossover dito sa may stochastic niya. Maghahanap ng support yan. So, pwedeng support somewhere here sa 0.82. So, i-adjust natin to. Or extend pala, ayan. 0.82 sa malamang doon. Save. Okay. So, next, and last but not the least, of course, pure gold. Check natin sa weekly chart na para mas natin ma-identify natin. Okay, from here 22.82 yung ano niya, yung bottom niya before nung May 2024, and right now kicking out 34.45 yung close. Solid guys, sobrang solid nung rally na to, 50%. Grabe, epic. And kung titignan natin, if magko-close to, napakagandang price action for P-Gold. Ayan, kasi channel to guys. And remember, so once na mag-breakout po dyan,
Of course, ibang ano na to, ibang trend na to. Okay, ibang usapan na to. If ever man na mag-breakout tapos medyo mag-sideways. So, syempre, ano lang yan. Normal pullback lang yan, no? Bago magkaroon ng price discovery, guys. Ayan. So far, yun ang nakikita natin kay P-Gold. Ganda. Yan, pwede pa tong mag-rally as high as 36 kasi andun yung resistance natin sa may green box, no? Ayan, pasok sa banga to pag na-hit tong 36, no? Tapos pullback. Normal lang, no? Or kung mag-extend man, edi of course, much better kasi mas tataas yung ano natin, yung support. So, ngayon, I think tapos na po tayo, no? At meron pa po tayong second video pagkayari na to. And yun lang po. Salamat po. Bye-bye and God bless.